Magandang buhay, bagong araw at bagong kalaman. Narito na tayo sa bagong aralin at sabay-sabay natin itong talakayin. Ako, si Binibining Carmi Mascariola, ang inyong guro sa Asignaturang Pilipino. Handa na ba? Tara sa ating Asignaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay atin munang muling balikan ang ating tinalakay noong nakaraan. So, ano nga ba ang ating tinalakay? Tama, ito ay patungkol sa kasanhi at bunga. Ano nga muli ang sanhi? Mahusay! Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. So ano nga muli ang bunga? Magaling! Ang bunga naman ay ang resulta ng kinalabasan o dulot ng pangyayaring naganap. Magaling at mabuti at inyo pang naalala ang paksang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay maglalaro tayo ng hula, bitan, kung saan ako ay magpapatugtog ng mga theme song o jingle ng mga palabas na ating pinapanood sa telebisyon o internet. Ang gagawin nyo lamang ay hulaan nyo ang mga pamagat ng mga palabas na ito. Handa na ba kayo? Unang theme song. Ito ay theme song ng Encantadia. Ang theme song, ito naman ay ang theme song ng Eat Bulaga. Ang ikatatlong theme song, ito naman ay ang theme song ng Magpakailanman. Ang napakinggan nyo ay ang mga theme song ng mga palabas na karaniwang nating napapanood sa telebisyon at internet. Base sa ginawa nating hulawitan, ano sa inyong palagay ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama! Ang tatalakayin nating paksa ngayong araw ay tungkol sa docufilm. Ano nga ba ang docufilm? Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay aking munang babasahin ang mga layunin na makukuha nyo sa ating paksa. Una, matutukoy ang mga limbawa ng palabas na nagpapakita ng paglalarawan ng docufilm. Ikadalawa, magpapakita ng pagpapahalaga sa mga docufilm na napapanood. Ang panghuli, makakasulat ng pagsusurit tungkol sa isang docufilm na napanood. So ano nga ba ang docufilm? Ang docufilm ito ay isang palabas na naglalarawan ng isang pangyayari o buhay ng isang tao. Ito ay dokumentaryong nakikita sa telebisyon o anumang uri ng pinapanood. Napakalaga ng panonood ng isang docufilm sapagkat nalalaman natin ang mga tradisyon, kasaysayan, panitikan na mayroon tayo. Maliban dito, nalalaman din natin ang iba't ibang kaalaman tungkol sa ating paligid-ligid. Upang mas lubos pa nating maunawaan ang dokumentaryo, ating isa-isahin ang mga elemento ng dokumentaryo. Narito ang mga elemento ng dokumentaryo. Unang elemento ay tinatawag na sequence script. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento sa loob ng docufilm. Dito makikita ang layunin ng kwento. Kadalawang elemento ay tinatawag naman na cinematografiya. Ito ay ang paraan ng pagkuha ng wastong anggulo upang mapakita sa mga manonood ang pangyayari sa bisa ng ilaw at lente ng mga kamera. At ang ikatlong elemento naman ay ito ay tunog at musika. Nagpapalutang ng mga bawat takbo at pagpapasingki ng mga ugnayan ng tunog at linya ng mga dialogo, pinupukaw ang interes at damdamin ng mga manonood. Narito pa ang ibang mga elemento. Ano nga ba ang mga elemento? Una, pananaliksik o research, mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo. Dahil sa pamamagitan nito ay nahiharap na maayos at makatotohanan ang mga detalyeng nasa palabas. Kadalawa naman ay ang disenyo ng pang-production. Nagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananamit at sitwasyon para sa masining o paglalahad na masining na visual na pagkukwento. Ang ikatlo naman ay ang pagdidirehe, mga pamamaraan at diskarte ng direktor sa pagtatakbo ng kwento. Ang ikaapat naman ay ang pag-e-edit. Ito ay ang pagpapaputol, pagdurugdog o pagdugtong muli ng mga takbo upang tiyakin kung alin ang hindi nararapat isama ngunit di nakaka-apekto sa kabuuhan ng pinilikula.
dahil may ilang oras na panahon ng isang pelikula. Narito ang mga ilang halimbawa ng docu-film. Una, Jessica Soho. Kalawa, Investigador. Ikatlo ay ang Eyewitness ni Cara David. Ikaapat, ang Tadhana ni Marian Rivera. Ito ay ilan sa mga docu-film na ating napapanood sa telebisyon o internet. Ang mga ito ay nagsasalaysay ng buhay ng tao kung ano ang kanilang karanasan o anong hirap ang kanilang dinaranas. Dahil iba-iba ang karanasan ng bawat tao, may masalimuot, lungkot at saya, ngunit nananatili pa ring matatag upang lumaban sa hamon ng buhay. Sa papaanong paraan kaya natin may papakita ang kalagahan ng isang docu-film? Magaling! Naunawaan niyo na ba ang tungkol sa docu-films at ang tungkol sa mga elemento nito? Mahusay! May mga katanungan pa ba tungkol sa ating aralin? Ayos! Ngayon ay may ipapanood ako sa inyo na video at ito ay isang docu-film. Ang docu-film na ito ay nagmula sa Reporter's Notebook na may pamagat na tirang pagkain sa basura, lamantiyan ng ilang Pilipino sa gitna ng pandemya. Pagkatapos niyong panoorin ay maaari niyong sagutin o sagutan ang ilang mga katanungan. Alas 6 ng umaga, nagbabagsak na ng basura ang truck na ito sa isang junk shop sa Quezon City. Oras na para sumabak sa trabaho si Sheila Cesista, 30 taong gulang. Isa siya sa mga tagapili ng junk shop na ito. Sa basura na nasa tambakan na ito, umaasa ang ilan sa mga pamilya dito para sa kanilang araw-araw na pangkabuhayan. Pero hindi lang yan. Sa basura na rin umaasa ang ilan sa mga nandito para sa mismong pagkain nila. Paano ka napunta sa ganyang klaseng linya? Simula po nung bata na po ako. Dito na po ako. Hindi na nagpunta eh. Dati nakikita lang namin, nanonood lang kami hanggang natuto na kami. Nag-umpisa po kasi kami ang 6 years old. Sumasali pa na po kami magpulot-bulot. Tumutulong po kami dati sa matatanda. Tapos babayaran kami ng 20 pesos, masaya na kami. Habang hinahawakan ang iba't ibang piraso ng basura, walang kahit anong suot na guwanti si Sheila. Isang lumang cloth mask ang gamit niya. Tama ba? Mga gamit na mask yung nakikita ko? Opo. Saka gloves? Opo. Delikado yun ah. Wala po kami magagawa. Yun na po yung nakasanayan namin. Nasanay na kayo sa ganyan? May mga mask, mga gamit na gloves. Hindi po namin gagawin to. Paano po kami mabubuhay? Ito lang po kasi hanap buhay namin dito eh. Hindi ba natatakot magkasakit? Lalo na ngayon. Kalat yung virus, yung COVID. Dasal lang sa Diyos na siya na bahala sa amin. Ginagawa namin. Binabayaran si Sheila ng may-ari ng junk shop para sa kanyang pagpipili. Nakadepende ang kita niya kung ilang kilo ng basura ang kanyang mahihiwa-hiwalay. Magkano ba kinikita mo dito sa mga nakukuha mong Kaya kahapon po, naka 133 po ako. 133. Okay. Yun, pang na po yung pambigas. Hanggang 200 lang po yung namin dito. Pinakamalaki na yun? Pinakamalaki ko na po yun. Sa gitna ng pangangalakal ng basura, may nahanap si Sheila na paborito raw ng kanyang anak. Isang plastic ng candy. Masarap. Apa. Hindi ko masakit sa mo pag nakain ka ng ganyan? Hindi pa. Nakahanap din si Princess ng laruan sa tumpok ng basura. At nakakita pa si Sheila ng hindi pa nabubuksang juice pack.
bago mag alas 12 ng tanghali. Halos mapuno na ni Sheila ang isang plastic bag na pinaglalagyan niya ng mga itinapong pagkain. Ito po, ham. Igigisa ko to. Baka sira na. Yan ang tanghalian namin ngayon. Ito na ang tanghalian nyo. Opo. Baka naman puro mga expired na yung mga nakukuha mo. Nalalaman po namin, pag buo siya, hindi na po namin kinukuha. Pero pag powder pa siya, na naaalog pa, kinukuha po namin. Kailan bang expiry date? Ito naman po, ang expiry date niya is 2018. 2018. 2 taon na lumipas. Sheila, tingnan natin yung pampalasa. Kailan nag-expire yan? February 2020. 2020. May ganun po talaga Oo, po. mga buwan pa lang, no? Buwan pa lang po. Ano yung Sheila? Kape yata yan. Kape, 2016 po. 4 na taon na yun. Po. Kinapi pa po namin to kanina. Wala naman nagkakasakit sa mga anak. Wala naman po. Pag uwi ni Sheila, agad niyang inihanda ang lutuan. Ito na yung mga nakolekta ni Sheila mula dun sa tambakan ng basura. May hamon, pechay, kung ano-ano pang ricado, kung ano-ano pang panlasa. Lahat ng yan galing sa basurahan. Ito yung kanilang magiging tanghalian at hapunan na rin. Habang pinapakuluan ang ham na nakuha mula sa basura, inihanda na ni Sheila ang mga gulay na nakuha rin sa junk shop. At sa kanya, isinama ang mga ito sa ham at nilagyan ng sabaw. Oras na para mananghalian. Nakain namin, sinabawan ng gulay na may ham. Ulam lang po yung pinakain ko. Pag wala kaming kanin, di bali na sila, basta makakain sila ako. Pag may sapat pang ulam, pinapapak ko na lang po. Kahit alam kung saan galing ang pagkain, nasanay na raw ang mga anak ni Sheila. Ano bang kinakain ninyo? Pagpag po. Parang galing po sa basura. Anong lasa? Sarap na rin po. Maswerte na raw ngayong araw dahil kahit papano may makakain sila. Nung panahon daw kasi ng ECQ, nawalan sila ng trabaho. Lahat po ng junk shop dito nagsara. Nakakalabas nga po ako pero hindi ko kaya maghanap kung saan kami hanap ng kakainin namin. Naranasan namin hindi kumain. Ayun yung point na pag-pandemic dito na wala talaga kami matakbuhan. Nakatanggap naman sila ng pagkain at 7,000 na ayuda mula sa SAP at 4Ps. Pero may mga pagkakataong kapos daw talaga. Paano yung pinagkasya yung kakaunti sa pamilya? Sa amin kasi, 4 na anak, 2 kayo. sa amin mag-asawa, katuluyan kasi namin, di bali na matiisin namin yung gutom. Sa amin mag-asawa, wag lang yung mga anak namin. Sa buong araw, ha? Tubig lang ako ng tubig. Napakahirap po. Kung walang pandemic, mahirap na nga. Naghihirap pa kami lalo. Dahil sa pandemic. Kahit hirap sa buhay, pinipilit ni na Jovan at Princess na makapagpatuloy sa pag-aaral. Inaano ko pa sa sarili ko na maturuan sila. Tatrabaho umaga, sa gabi, tinuturuan ko sila. Bawat isang gabi, isang modular nila natatapos namin. Ang pangarap namin sa kanila, makapagtapos sila, makapagkuleho sila. Pag nakatapos sila, andyan yung pwede sila makakuha ng trabahong matino. Pagkatapos mananghalian, balik trabaho si Sheila sa pilian. Sa bawat pagbukas ng plastik ng basura, umaasa si Sheila na may makuhang mga gamit o plastik na pwede pang mapakinabangan. Habang namimili, tumambad kay Sheila ang isang tray na puno ng lutong ulam. Lechon, ulo ng baboy at paa.
May ulam na kami mamaya. Masaya na ako na hindi na ako mag-iisip ng ulam. Makakatipid kami kahit papaano. Pang ilang kainan niyo? Hanggang mamayang gabi namin ito eh. Kasi kami dito pag nakakakuha, hati-hati kami. Bigayan kami. Sa loob ng 6 na oras na pagkalkal ng basura sa pilian, nakahanap si Sheila ng pananghalian at panghapunan para sa pamilya. Kung tutuusin, malaking serbisyo ang ginagawa ni na Sheila para mabawasan ang basurang itinatambak sa landfill. Pero matapos ang isang buong araw na trabaho, 100 piso ang kinita ni Sheila. Pinakamain ako 100 plus, 100 yan. Ngayon, pambili mo na yan na. Gatas, saka bigas. Para sa hapunan, pinrito ulit ni Sheila ang isang piraso ng baboy na nakuha sa pilian. Gamit ang kinita ngayong araw, bumili siya ng sausawan. At saka, pinagsaluhan ng buong pamilya ang biyayang nakuhang mula sa basura. Yun naman ay kumuha kayo ng isang 1/4 sheet of paper upang sagutan ang mga katanungang hinahanda sa ibaba at ibigay ang nais nyo batay sa inyong napanood. Unang katanungan, anong problema sa lipunan ang ipinapakita sa docufilm? Ikadalawa, anong kaya ang maaaring maging solusyon sa problema na ipinakita sa docufilm? Katlo, ano ang mga damdaming nasasalamin sa panonood ng docufilm? Kaapat, nagaganap ba ang mga isyong ito sa tunay na buhay? Kalima, ibigay ang kahulugan ng isang docufilm. Ano ang sinasalamin nito? Pagkatapos ng sagutan ang mga katanungan, ay maaari nyo nang ipasa sa harapan ang inyong mga papel. Kumuha kayo ng isang 1/4 sheet of paper upang ating sagutan ang mga katanungan. Meron lamang kayong 1 minuto upang masagutan. Panuto. Lagyan ng heart ang sumusunod na pamagat ng mga palabas kung sa tingin mo ay naglalarawan o nagpapakita ito ng isang palabas na docufilm sa telebisyon. At star naman kung hindi ito isang docufilm. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tila'y lubos nyo naiintindihan ang ating paksa ngayong araw dahil kayong lahat ay nakakuha ng 5 puntos sa ating pagsusulit. Ako ay nagagalak at taus-pusong nagpapasalamat dahil kayo ay nakinig sa ating pagtatalakay. Pakibigyan naman ng 3 palakpak ang bawat isa sa inyo. Muli, ako si Binibining Carmi Mascariola, ang inyong guro sa Asignaturang Pilipino. Maraming salamat, paalam!